Sinusukatan na siya ng trahe at si Grayson ang personal na namamahala sa kasal nila. Ang grande ang gusto nito at wala siyang magawa. Bakit naman kailangang balot na balot si Mrs. Ang ganda-ganda pa naman sabi ng baklang coacher na napiling trahe ni Grayson. Tama na yung mukha lang ng Mrs. ko ang makita nila. Buti nga kahit papano, pinasilip ko pa sa kanila kung anong magiging hitsura ng asawa ko. Umismid ang bakla. Napaka-selfish mo naman. Ngitian siya pagkuwan. Pero swerte ka sa asawa mo, madam. Mukhang mahal na mahal ka. Pinamulahan siya ng mukha. Napatingin kay Grayson na walang reaksyon sa narinig. Kaya, tanong tuloy niya sa sarili. Mahal kaya siya ng lalaking ito? Nasintonado ang isip. Tumayo pagdaka si Grayson. Pinakialaman na ang pagsusukat sa kanya ng bakla. Maya may dumating ang assistant nito. Madam, may telephone call para kay Mr. Gatchito Reyna. Ay, tinignan ng baklang coacher si Grayson. Love, dito mo na sagutin. Turo sa mesa nito. Umupo naman uli sa working table ng bakla si Grayson. Sinagot ang telepono na nabuhat sa isang babae. Patricia, napatawag ka. Biglang saya ang mood ni Grayson at parang kinurot ang puso niya sa masayang pakikipagkwentuhan ng magiging asawa sa babaeng kausap nito. Hindi na siya inintindi nito at sa tagal ng pagsusukat sa kanya ng bakla, ang tingin niya ay nakatuon dito at hindi man lang yata nakuhang sumulyap sa kanya kahit isang segundo. Nang umuwi sila ay lulugo-lugo siya. Napansin niyo ni Grayson at pilit siyang inuusisa kung bakit sambako lang mukha niya pero hindi niya sinasagot. Sa inis nito, nilayasan siya. Isang linggo lang akong mawawala. Paalam ni Grayson. May aasikasuhin ako sa Cebu. Kung gusto mong maglibang, mamasyal na riyan ang driver. Pagkaway tinignan ni Grayson ang pananahimik niya sa tabi ng kama. At huwag ka pa nga palang aalis na walang kasamang chaperone. Isama mo si Lydia. Narinig niya ang pagsasara ni Grayson sa maleta nito. Nilingon niya ito. Bihis na bihis ang lalaki. Ang bango-bango pa. Bumango ng selos sa dibdib niya. Alam niyang kasabay nitong aalis si Patricia. Narinig niya ang pakikipag-usap nito sa cellphone. Bigla tuloy nangilid ang luha niya. Sabana. Nahuli ni Grayson ang paggitaw ng luha sa sulok ng mga mata niya. Mabilis siyang nilapitan ng lalaki. Mabilis naman siyang umiwas. Pinalis niya ang kamay nito. Tinarako na para hindi na siya kausan. May 5 minuto yatang nakatutok ang tingin ni Grayson sa batok niya. Matamang pinakikiramdaman siya. Parang inaanalisa ang pagkakagayo niya mula nang ihanda ang kasal nila. Sabana, I think we have to talk pagbalik ko. Pinisil ni Grayson ang braso niya. Hindi niya alam kung ano ang expression sa mukha nito. Ayaw niyang tingnan kasi baka maiyak siya kung makikita niyang nakangiti at masaya. Bigla siyang hinalika ni Grayson sa batok at tumayo na. Narinig niyang binitbit ang 2 maleta at lumabas ng kwarto. Nang siya umayos ng upo at nagiiyak sa selos at inis. Isang linggo lang sa Cebu, 2 maleta ang dala. Sinong niloloko niya? Hikbi niya at kausap sa sarili. Hindi niya dala ang attache case niya at ang bango-bango pa niya. Ibinato niya ang mga unan sa sahig. Tama ang sabi ni Daddy. Iiyak lang ako sa kanya dahil babaero siya. Ikakasal na siya sa akin pero nakikipag-honeymoon pa siya sa iba. Ma'am, pasok ng katulong ng marinig na nagsasalita siyang mag-isa. Napaangat naman ang luhaan niyang mukha. Ewan niyo ako. Huwag niyo akong kausapin. Naiinis ako. Namutla ang katulong. Nagmamadaling lumabas ng kwarto. Pagkatapos ay nagsumbong sa Manang Lydia nila. Pinagalitan naman ni Manang Lydia ang katulong at pagkatapos ay pinuntahan siya. Hindi siya tinignan ito. Isinara lang nito ang nakabukas na pinto habang nagmamarakulyo siya. Marunong makiramdam si Aling Lydia at iyon ang kahanga-hanga sa matandang ito. Mula nang umalis si Grayson, ito ang nakaalala sa masamang mood niya. Kahit ibato niya ang mga bagay doon sa loob ng bahay, nakasunod lang ito. Pagkaraan ng 3 araw, nagbihis siya at isinama niya ito sa dating bahay nila. Habang nakatayo siya sa harapan ng mansyon, ay iyak siya ng iyak. Gusto ko nang bumalik dito, Aling Lydia, sabi niya. Ayoko na sa bahay ni Grayson. Hindi makakibuo ang katulong. Hindi na sa iyo ang bahay na ito, Ining. Himas nito sa likod niya. Mabuti pa siguro kalimutan mo yan ito dahil total mas malaki naman rito at maganda ang bahay ng mapapangasawa mo. Lalo siyang naiyak. Pero mas mahal ko po ang bahay na ito. Dito ako lumaki. Bahay pa po ito ng lolo ko. Hikbi niya. Natigilan si Aling Lydia. Nalulungkot ka ba sa piling ni Grayson? Hindi mo ba mahal ang mapapangasawa mo? Hindi siya makakibo. Sisinghot-singhot lang.
Kung hindi mo siya mahal, sabihin mo sa kanya. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Dahil kapag pinilit mo ang sarili mo, hindi ka magiging maligaya sa kanya. Napatingin siya sa katulong. Hindi siya sanay na nagsasabi ng mga personal na bagay sa muchacha. Pero naisip niya iba si Aling Lydia. Napansin niya, iba rin ang trato ni Grayson sa bahay. Parang hindi nakakatulong ito. Parang magulang na ni Grayson kung kausapin at hinga ng payo. Aling Lydia, hikbi niya. Mahal ko na ho si Grayson. Pagtatapat niya. Kaya lang po, ako yata ang di naman niya mahal. Wala ho kasi siyang sinasabi saka napahugulhul na siya at napaupo sa lupa. Sabana, alo naman ni Aling Lydia. Palagay ko'y mahal ka naman ni Grayson. Pakakasalan ka ba naman nun kung hindi ka mahal? Sino si Patricia? Maktol na niya. Sino yung Patricia ang kasama niya ngayon sa Cebu, Aling Lydia? Bakit parang hindi naman niya kaibigan kung kaisapan? Nagulat si Aling Lydia. Minasdan niya ang paglaki ng mata nito at biglang paglikot niyon. Babae ni Grayson si Patricia, Aling Lydia. Kahit pa sinungalingan niyo, alam kong babae niya yun. Napahalukip-kip si Aling Lydia. Nahaplos na lang nito ang dibdib. Kilala ng matanda si Patricia. Isa nga sa mga dating girlfriend ni Grayson ang architect at dati yung nagpupunta sa mansyon para lang sundoy ng amo niya. Pinanood na lang ni Aling Lydia ang pag-iyak ni Sabana. Alam na nagsiselos ang dalaga at may katwira naman itong gawin yun dahil ikakasal na sa panay ang ring ng telepono pero hindi sinasagot ni Sabana. Si Aling Lydia nang dumampot at halata kaagad niyang si Grayson ang nasa kabilang linya. Puro upo ang sagot ni Aling Lydia. Nang itanong siya ni Grayson ang sagot ni Aling Lydia, ay narito po sa tabi ng telepono, nagbabasa ng magazine. Sumagot na naman ng opo si Aling Lydia at pagkatapos ay natahimik dahil alam niyang katakot-takot na bilin ang ginagawa ni Grayson sa mayordomo. Nang ibaba ni Aling Lydia ang telepono, ay ngumiti sa kanya. Kumain ka na raw ba ng hapunan? Baka raw nagpupuyat ka. Inumin mo raw ang vitamins mo na bigay sa iyo noon sa ospital. Biglang kinilig si Aling Lydia. Ang sweet-sweet ni Señorita Grayson. Imagine, naputol ang pagbibida ni Aling Lydia. Tinayuan niya ito at pumasok na sa kanyang kwarto. Naupo siya sa kama nila. Nag-iisip siya. Parang natutuwa siya sa pag-aalala ni Grayson sa kanya. Pero on the second thought, baka pakitang tao lang yun at di naman totoo. Sa mga nababasa niyang romance book, pag daw extra sweet ang lalaki, ibig sabihin may ginagawang milagro. Natuunan niya ng pansin ng cellphone sa ibabaw ng kanyang mesa. Parang may nagsasabi sa likod ng isip niya. Natawagan niya ito at kumustahin. Nilapitan niya ang aparato at tinignan ang inipit ni Grayson na calling card sa ilalim nun. Sa likod ay nakasulat ang telepono nito sa Shangri-La, Cebu. Ano kaya kung sorpresahin niya ito't tawagan? Ano kaya kung sabihin niyang namimiss na niya ang lalaki at gusto na niya mong umuwi ito? Nangiti siya pagkuway nag-alinlangan. Tama ba ang gagawin niya? Tama bang ipagtapat na niya ang feelings niya rito? Humanga siya ng malalim at muli niyang sinulya pa ng cellphone ni Grayson at pagkuway nahiga na lang. Kinabukasan na nagulat pa si Aling Lydia dahil masaya siya pero hindi siya nito maasikaso dahil mamamalengke ito. Darating na si Senyorito sa Makalawa. Pag nagbibiyahe iyon maging sa labas ng bansa, pagbalik ang gustong yung mga paborito niya ang niluluto. Sasamahan ko po kayong mamalengke, Aling Lydia. Anyway, hindi pa ako nakakapasok ng palengke. Ano? Nasyak ang matanda. Ilang laki mo nang yan, hindi ka pa nakakaranas mamalengke. Hatid sundo po ako nung nag-aaral ako. At hindi rin po kasi ako mahilig mamasyal. Natawa si Aling Lydia. Bakit pasyalan ba ang palengke? Ikaw pa ng bata ka lumaki ka sa Torre. Hinawakan siya ni Aling Lydia sa braso. Marunong ka ba namang magluto? Tanong nito. Dapat kahit sosyal kayo know how to cook. Hindi mo ba alam ang kasabihang the way to a man's heart is through his stomach? Napamang siya. Marunong mag-Ingles ang matanda. Hindi na niya ipinahalatang impress siya. Ano ba ang ibig sabihin nun? Nangiti ang matanda. Simple lang. Kailangang masarap kang magluto at lagi siyang bundat. Sabi nito sa gaya hagalpak ng tawa. Nabungisgis din siya at alanganin mang isama siya dahil maputik sa palengke kapag tag-ulan. Ay sinama na rin siya. Tinuruan siya nito kung paano niya malalaman na sariwa o kaya bilasa ang isda. Sa pagpili ng gulay, alin yung ginamitan ng pesticide at hindi. Nilita niya na rin sa kanya ang presyo ng mga bilihin. Sinabi sa kanya ang paraan ng pagbabudget. Pero sa kaso niyo ni Señorito Grayson at sa standard of chicha natin sa mensyon,
Muwestra pa nito sa pagsubok. Hindi na tayo nagbabudget. Ayaw ni Senyorito na tipid ang pagkain natin. Gusto niya laging masarap at masustansya ang pagkain. At kung ano ang pagkain ng amo, siya rin pagkain ng mga katulong. Napatango siya. Mabait at may mababang loob palang magiging husband niya. Ngayon niya lang natutuklasan ang mga magagandang katangian nito at sa mata pa ng isang mababang tao. O tayo na, sabi ni Aling Lydia. Umuwi na sila pero pagdating sa kusina, tinuruan siya nito sa pagluluto. Naroon din lahat ng katulong, assistant niyang lahat. May tagabot ng bawat hingi niya. Nang tikman ni Aling Lydia ang unang recipe niya, ang comment nito'y, pwede ka nang mag-asawa. Nabungis siya at nagtawa na naman ang mga assistant niya. Nang nagpapahinga na sila ay nagring ang telepono. Tinignan siya ni Aling Lydia pero hindi niya alam kung bakit napatangalang siya rito. Bago mamatay ang ingay nito, sa ikasampung ring ay nangat na nito ang telepono. Nagsimula na namang maging magalang ang matanda. At nabubungis siya dahil walang kamatayang opo ang sagot nito. Nang itanong siya, namilog naman ang mga mata niya. Suminya siya kay Aling Lydia at nailing ito. Ay natutulong na po, sabi nito. Natahimik uli si Aling Lydia. Nagbibili naman si Grayson at napamang siya nang makita niyang nabalisa ang mukha ng matanda. Bakit daw? Tanong niyang walang sound. Suminyas naman ang matanda na huwag siyang magulo. At nagtaka pa siya dahil matamang nakatingin lang sa kanya si Aling Lydia habang kausap ang amo nito. Kinabahan siya dahil medyo mahaba-haba yata ang bili nito o baka hindi na nagbibilin si Grayson. Aling Lydia. Alam niyang may sinabi si Grayson kay Aling Lydia na ikinabalisa ng matanda. Aling Lydia, bakit ho? Hindi na ba matutuloy ang kasal namin ni Grayson? Biglang nangiti si Aling Lydia. Ano bang hindi matutuloy? Natatawang sabi nito. Pwede bang hindi matuloy ang kasal niya? Bakit ho? Kulit niya sa matanda. Ano bang sinabi ni Grayson? Bakit ang tagal-tagal niyong nag-usap? Namatay ang mga ngiti sa labi ng matanda. Baka kasi magtampo na ka na naman kay Senyorito kapag sinabi ko ang sinabi niya, sabi ni Aling Lydia. Kinabahan siyang lalo. Ano po ba yun? Sabihin niyo at natitension ho ako. Huminga ng malalim ang matanda. Ang sabi niya, sabihin ko raw sa iyo na mag-e-extend pa siya ng 2 araw sa Cebu. May aasi. Hindi na natapos ni Aling Lydia ang sasabihin. Nawala na siya sa harapan nito. At ang sumunod na narinig ni Aling Lydia ay palahaw niya at pagbabasag ng gamit sa kwarto nila. Manang bakit po? Lapitan naman ng mga saserang katulong. Ano po ang nangyari? Wala, sabi naman ni Aling Lydia. Nagtatampo lang si Mami. Isip bata pa kasi yan kaya ganyan. Konting tampo nag-uubos ng gamit. Nagbungis-ngisa ng mga katulong. Ang sweet naman manang, parang si Sharon doon sa aray. Kinurot ng matanda ang katulong sa hit. Puro kayo kabado yan. Sige, sulong doon. Magsipagtrabaho kayo. Huwag puro movie magazine at comics ang inaatupag niyo. Kaya puro chismis ang nahihiligan niyo. Susukot-sukot na umulis ang mga media. Pero pag ko ay nagkulong po,